Welcome to my channel Baknoy TV. Huwag kalilimutan mag-subscribe at mag-likes para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Bato de la Rosa tungkol sa kanilang masamang itinanim sa kapwa. Ang pagbaliktad ng tadhana. Ang mga dating batas na sina Rodrigo Duterte at Bato de la Rosa at iba pang sangkot sa war on drugs sa mga libo-libong ipinapatay ni Duterte at Bato de la Rosa na kinawawa nila ang mga taong wala naman kasalanan sa kanila ay ipinapatay nila. Naghahanap ng hustisya ang mga libo-libong mga kamag-anak ng mga biktima. Ang dating mga mayayabang na ang tingin nila sa sarili nila ay sila na ang batas, na kapag gusto ka nila patayin ay papatayin ka at tataniman ka ng droga. At kapag hindi ka sa kanila magbigay ng pera ay ikukulong ka at papatayin ka at sasabihin na nanlaban kaya pinatay. Mantakin mo ang dating mga siga-siga ay hari sa lipunan ay siya na ngayong tinutugis nito. Ang karma nga naman, sabi nga kung ano ang itinanim mo ay siya rin aanihin. Nang panahon ni Duterte walang kaunlaran ang Pilipinas. Takot ang namayani sa mga tao. Sa halip na bigyan ni Duterte at Bato de la Rosa ng makakain ang mga mahihirap at mga nagugutom na mga Filipino, ano ginawa nila ay pagpapatayin ang mga tao. Kung may tama kang pag-iisip, bakit mo pagpapatayin ang mga libo-libong mga inosenteng mga civilian na wala naman sa inyo kasalanan? Wala kayong pagmamahal sa bayan. Ginagamit nyo ang kapangyarihan ninyo sa masamang gawain. Akala ng mga tanga na mga DDS ay mababago ni Duterte ang Pilipinas. Instead naging worst ang kalagayan ng bansa. Kung ikukumpara mo kay Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos ang di hamak na maganda ang palakad. Wala siyang ipinapatay na mga libo-libong mga inosenteng mga civilian. Si Bongbong Marcos lang ang nagpakulong sa mga magnanakaw sa ating gobyerno. Kaya gusto ng mga DDS na pabagsakin ang pamahalaan para sila uli ang maghasik ng lagim sa Pilipinas. Huwag na tayo magpabola pa sa mga Duterte. Sakit at mapait ang dinanas natin sa kamay ng mga Duterte. Nabaliktad ang tadhana. Kagaya ni Rodrigo Duterte, siya ay naaresto noong Marso taong 2025 at kasalukuyang nakadeten sa The Hague, Netherlands, kung saan humaharap siya sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court, ICC. Bato de la Rosa, mula pa noong ika-11 ng Nobyembre taong 2025, hindi na siya dumadalo sa sesyon ng Senado at naiulat na nagtatago o incognito. Ayon sa mga ulat, lumilipat-lipat siya ng bahay at sasakyan para iwasan ang napabalitang warrant of arrest mula sa ICC. Ang panawagan ni Bato para sa due process. Kumpirmado ang iyong sinabi na humihingi ngayon ng due process ang kampo ni Senator de la Rosa. Kamakailan, ang kanyang abogado na si Attorney Israel Itotorian ay nagpahayag ng pagkabahala para sa safety ng senador at humihingi ng malinaw na proseso mula sa gobyerno bago siya sumuko o humarap. Ito ay sa kabila ng pahayag ng ombudsman na may warrant na, bagamat hinihintay pa ng PNP ang opisyal na kopya nito. Ang ironiya ng katarungan, napakalinaw ng contradiction na iyong itinala, noon, sa ilalim ng war on drugs. Libo-libo ang napatay sa mga operasyon ng pulisya o ng mga vigilante ng walang paglilitis. Ang naratibo noon ay madalas, nanlaban, at ang due process ay tila naging hadlang lamang sa kampanya. Ngayon, ang mga arkitekto ng nasabing gera ay ginagamit ang mga karapatang pantao at legal na proseso para protektahan ang kanilang sarili, mga karapatang hindi natamasa ng mga biktima sa kalsada. Sabi nga sa kasabihan, ang hustisya ay gilingang bato, mabagal man umikot, ngunit durog ang inabot. Ang nakikita natin ngayon ay ang paggana ng hustisya na hindi kumikilala sa kapangyarihan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.